King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 353. The Overwhelming Prodigies Challenge. Sa hilagang yugto, mula sa napakaraming kababalaghan hanggang sa mga normal na henyo at manunood sa buong kontinente, lahat sila ay nabigla. Lightning Fire God's Eye. Kumikislap ang kaliwang mata ni Zhao Feng at ang kalahating transparent na apoy ay dam-apo kay Bing Shuyo. Napagpasyahan ang tagumpay sa isang kisap mata. Walang nag-akala na magiging ganoon kabilis ang pagbabago. Ilang sandali bago nagkaroon ng ganap na kalamangan si Bing Shuyo ngunit ngayon ay gamulong-gulong na parang mas gugustuhin niyang mamatay. Bahagyang nagulat si Zhao Feng. Ang kapangyarihan ng Lightning Fire God's Eyes ay lumampas sa kanyang inaasahan at agad na pinilit ang kalaban sa isang sitwasyon sa buhay o kamatayan. Sa sandaling ito ang kalahating transparent na apoy ng kidlat ay sumusunog sa kaluluwa ni Bing Shuyo at ang sakit na iyon ay 10 hanggang 100 beses na mas masakit kaysa sa pisikal na sakit. Little Sister. Shuyo. Mabilis na umamin ng pagkatalo. Bulalas ni Goddess Bing Wei at ng Mystic Ice Queen sa spectating stand. Plop. Napasigaw si Bing Shuyo at pagkatapos ay nahimatay. Shua. Ikinaway ng judge ang True Dragon Flag habang matalim ang tingin niya kay Zhao Feng. Weng. Ang True Dragon Token ni Zhao Feng ay naging mas maliwanag at naging malabong pilak mula sa malalim na tanso. Ang kanyang Dragon Blessing ay tumaas ng malaking margin. Nang dumating si Zhao Feng mula sa entablado ay nakita niya ang malamig na hangarin ng pagpatay kay Goddess Bing Wei pati na rin ang selos at galit ng ghost-eyed na lalaki. Kahit na ang kanyang katanyagan ay lumago pagkatapos ng laban na ito ay nasaktan niya ang isa sa mga napakaraming kababalaghan at naging dahilan upang magselos ang lalaking may mata ng multo. Ang pangunahing punto ay upang mabilis na mabuo ang ugat ng batas. Umupo si Zhao Feng at nagsanib ang mga insight sa kanyang isipan at nakipag-ugnayan sa nakapalibot na Heaven Earth Yuan Qi. Ngayon, ang labanan ng 5 zone ay pumasok sa mga huling yugto at sa northern stage ay 4 na itim na kabayo. Si Zhao Feng lamang ang nagkaroon ng 45 panalo. Ang labanan noon lang ay ginawang si Zhao Feng ang numero 1 itim na kabayo sa northern stage. Kasabay nito, mayroon ding mga itim na kabayo mula sa silangan, timog, kanluran at gitnang mga sona. Ang southern zone ay mayroong 4 na itim na kabayo kabilang sina Xin Huang at Liu Qingxen. Si Xin Huang ay lumaban gamit ang isang kamay lamang at natalo pa ang isang tao sa True Mystic rank. Sa itaas ng arena sa entablado, ang 9 na sovereigns ay nanunood sa arena na may nagulat na mga ekspresyon. Ang Xin Huang na ito ay napakabata ngunit may pakiramdam ng isang master. Wala siyang bloodline o magandang talent pero naaabot niya ang hakbang na ito. Kakaiba, kakaiba. Naisip ng bronze skin na higanteng Deputy Palace Lord. Ito ay talagang isang himala at napigilan pa niya ang kanyang tunay na antas ng paglilinang. Malakas din ang eye bloodline ng may asol na buhok na bata mula sa Northern Zone at kahit papaano ay katumbas ng 3 major eye family. Hihihi, baka may koneksyon ito sa isa sa 8 Great God Eye. Tinalakay ng mga soberano ang kanilang mga iniisip. Ang pagpapala ng dragon sa henerasyong ito ay hindi kapani-pani walang malakas at ang dami at kalidad ng mga itim na kabayo ay nalampasan ang nakaraan. Ang bawat isa sa 5 napakahusay na kababalaghan ay maaaring durugan ang ilang henerasyon. Sa mga ulap, isa pang malabong figure ang lumitaw. Sa larawang ito ang berdeng damo, makikita ang mga tao at maging ang 2 pakpak o taon na may katawan na ahas. Isa pang inheritance shadow ang lumitaw. Itinaas ng mga soberano ang kanilang ulo. Ito ang Green Ocean Inheritance at naglalaman ng ilang species na wala na ngayon sa kontinente. Ang manang ito ay lumitaw lamang isang beses 10,000 taon na ang nakalilipas. Ang halaga ng Green Ocean Inheritance ay talagang hindi masama at malapit sa 4 Great Inheritance. Lalong lumawak ang mga ngiti ng mga soberano. Ang unang round ng Sacred True Dragon Gathering ay hindi pa natatapos at 2 inheritance shadow ang lumitaw. Kahit sa Sword Saint Ye Wuxi, ang panahon ng Patriarch ng Scarlet Moon, walang nangyaring ganoon. Ang tanging pinagsisisihan ay ang alinman sa 4 na Great Inheritance ay hindi pa nakikita. Kung wala kahit isa sa 4 na dakilang pamana ang lumitaw kung gayon ito ay labis na ikinalulungkot para sa henerasyong ito. Huwag magpanik.
Ang 4 na dakilang mana ay lilito lamang sa huling sandali. Bahagyang ngumiti ang Deputy Palace Lord na may tansong balat. Kahit na ang panahong ito ay makapangyarihan, ang pagbabasbas ng dragon ay hindi aabot sa pinakamataas hanggang sa mga huling yugto ng Sacred True Dragon Gathering. Sa Northern Zone, umupo si Zhao Feng na naka-cross-legged sa lupa at itinoon ang lahat ng kanyang focus sa ugat ng batas. Sa loob ng kanyang dantian ay nanginginig. Ito ang pinagmulan ng lahat ng cultivation ni Zhao Feng. Ang kanyang mga insight at lahat ay nakabatay dito. Nagsimulang lumitaw sa kanyang isipan ang mga insight ni Zhao Feng at paminsan-minsan ay lumilitaw ang malabong asol na mga bungkos na nagsanib sa lupa. Sa sandaling ito, ang ugat ng batas ay nagsimulang mabuo sa isip ni Zhao Feng. Kung lightning inheritance lang, baka nakabuo na ako ng ugat ng batas. Napabuntong hininga si Zhao Feng. Alam niyang wala pa siya sa True Mystic rank pero sinusubukan niyang bumuo ng ugat ng batas. Higit pa rito, siya ay sakam at nais na pagsamahin ang asensya ng Mystic Flower Treasured Bible dito. Gayunpaman, kahit na si Zhao Feng ay wala ng daan para umatras, hindi niya ito pinagsisihan. Ang lakas ng ugat ng batas ay nakakaapekto sa lakas ng isang tao mamaya. Halimbawa, naabot lang ni Bing Shuiyo ang True Mystic rank ngunit nagawa niyang talunin si Matian San. Hindi umatras si Zhao Feng at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sa ilalim ng panggigipit na ito, ang kanyang God's Spiritual Eye, ang mga kasanayan sa pag-aaral at pag-unawa ay umabot sa isang tugatog ng matuklasan ang kanyang potensyal. Ang mga kaliwanagan sa isip ni Zhao Feng ay maaaring magkasalungat ng 1,000 beses. Weng. Itinuro ng True Dragon Token si Zhao Feng sa entablado. Sumusuko ako. Isang late-stage na True Human Rank Youth ang nagpout at umamin na natalo ng hindi nag-iisip. Matapos talunin si Bing Shuiyu, Zhao Feng ay ngayon ang numero 1 itim na kabayo ng North at ang kanyang lakas ay maihahambing sa unang baitang. Pagkababa niya ng stage, nakaramdam si Zhao Feng ng lamig na nagpalamig sa kanyang katawan. Tumingin-tingin sa paligid. Ang mga mata ni Goddess Bing Wei ay puno ng malamig na pagpatay na layunin at sa tabi niya ay si Bing Shuiyu na may maputlang mukha. Ang Mystic Ice Queen ay nag-cross ang kanyang mga kamay at ginagamot ang kanyang disipulo. Master, wala ka bang magagawa? Tanong ni Goddess Bing Wei. Mula noong labanan, si Bing Shuiyu ay pumasok sa isang sitwasyon ng buhay o kamatayan. Sa kabutihang palad, mayroong pinagmulan na Core Realm Sovereign dito at spiritual pills na nagligtas sa kanyang buhay. Umalis na si Shuiyu sa danger zone ngunit ang pinsala sa kanyang kaluluwa ay hindi magagamot sa loob ng maikling panahon. Nag-aalala lang ako na ito ay makapinsala sa ugat ng batas ni Shuiyu at kung ito ay seryoso, hindi na siya makakapag-improve pa. Napabuntong hininga ang Mystic Ice Queen. Kung gayon, hindi ba ibig sabihin? Ang Goddess Bing Wei ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin sa ayaw. Oo, hindi na siya maaaring magpatuloy sa pagsali sa Sacred True Dragon Gathering. Malakas na sabi ng Mystic Ice Queen habang nakatingin siya ng malalim sa likod ni Zhao Feng at natahimik. Kahit na ang isang sovereign sa Origin Core Realm ay hindi maaaring makialam sa Sacred True Dragon Gathering. Ang bawat henyo sa Sacred True Dragon Gathering ay may proteksyon ng Sacred Alliance, lalo na ang mga nakapasok sa top 100. Higit pa rito, naalala niya na si Zhao Feng ay nagmula sa Iron Blood Religion. Dahil walang namatay o napilayan, hindi siya maaaring makialam sa mga juniors. Kalokohan. Ang mata ni Goddess Bing Wei ay kumikislap na may layuning pumatay at ang hangin sa paligid ay natatakpan ng yelo. Sovereign, gusto kong hamanin si Zhao Feng. Inilabas ni Goddess Bing Wei ang kanyang kumikinang na gintong True Dragon Token at ang kanyang Dragon Blessing ay sumaklaw sa buong Northern Zone. Ayon sa mga panuntunan ng Sacred True Dragon Gathering, lahat ay may 3 pagkakataon na hamanin ang isang tao. Bago ginamit ni Bing Shuiyu ang ganitong paraan para hamanin si Zhao Feng at sa pagkakataong ito ay gagawin din ni Goddess Bing Wei ang paraan para ipaghiganti ang kanyang kapatid. Kahit na hindi ko sinasadyang pumatay sa Sacred True Dragon Gathering, papatayin kita kahit na kailangan kong mawala ang ilan sa aking Dragon Blessing. Kahit papaano ay lampuin kita at sisirain ang iyong kultibasyon. Ang mukha ni Goddess Bing Wei ay puno ng hangarin na pagpatay at ang kanyang Snow White na halos perpektong mukha ay baluktot.
Dumagundong ang True Dragon token ng napakaraming prodigy at isang malabong gintong dragon ang nakabalot kay Goddess Bingwei. Oh, anong nangyayari? Ano ang ginagawa ni Goddess Bingwei? Hinahamon ang isang itim na kabayo bilang isang napakalaking kababalaghan. Ang eksenang ito ay nagulat sa buong sinaunang arena. Si Yu Tianhao, mula sa Middle Zone. Tan Lanyo, mula sa Eastern Zone. Taiyun si Xu Wangzi, mula sa Southern Zone, at Shi Chengtian, mula sa Western Zone ay may naramdaman lahat at lumiko patungo sa Northern Zone. Agad-agad, 5 Gold Dragon Blessings ang bumangon mula sa 5 zone. Sa sandaling ito, ang unang round ng Sacred True Dragon Gathering ay pumasok sa isang peak at ang kapaligiran ay na-hype. Hindi mabilang na mga henyo ang nakaramdam ng pagkulo ng kanilang dugo. Weng. Huang. Ang mga nakapaligid na estatwa ng bato ay naging mas totoo. Mabilis na tumaas ang pressure mula rito at kahit ang mga nasa Origin Core Realm ay hindi nakatiis. Ang aura na ito ay kahanga-hanga, makapangyarihan at tila nagmula sa mga sinaunang panahon. Ang sinaunang arena ay tila nagpasiklab sa mga kapangyarihan ng dakilang sinaunang panahon. Ito ay talagang isang pinakamataas na panahon. Ang mga mata ng bronze na balat na higanteng Deputy Palace Lord ay puno ng pananabik. Pagkatapos, isa pang anino ang lumitaw mula sa mga ulap. Sa pagkakataong ito, ang larawan ay napuno ng mga ulap at ang mga eksena ay tila nakatambak ng mga karagatan ng dugo at mga bundok ng mga bangkay na kahit na ang mga henyo sa loob ng sinaunang arena ay nararamdaman. Oh, ito ang pamana na nagmumula sa Scarlet Moon Inheritance. Bakit napakabilis na lumitaw ang pamana ng Scarlet Moon? Ang Scarlet Moon Inheritance ay talagang karapat-dapat na maging isa sa 4 Great Inheritance. Kalalabas lang nito at itinulak sa gilid ang 2 pang mana. King of Gods, Kabanata 354. Tapos na para sa iba. Walang nag-isip na bago pa man matapos ang unang round ng Sacred True Dragon Gathering, lalabas ang mana na sumasalamin sa Scarlet Moon Inheritance. Ang Scarlet Moon Inheritance ay nireranggo na ikatlo sa 4 Great Inheritance at natanggap ng Scarlet Moon Patriarch ang manang ito. Ang mga sovereign na ito sa Sacred Alliance ay natigilan. Teka, may mali. Bagamat ang henerasyong ito ay puno ng mga henyo at may 5 napakahusay na kababalaghan, ang unang round ay hindi pa rin sapat upang maakit ang 4 na dakilang mana. Ang bronze skin na Deputy Palace Lord ay kumunot ang kanyang kilay at naramdamang may kakaiba. Weng. Ang madugong larawan sa ulap ay naging malabo at tila hindi matatag. Bigla. Shua. Isang malaking duguan na kamay na halos 100 yarda ang haba ay lumitaw sa harap ng mana ng Scarlet Moon. Shua. Ang anino ng Scarlet Moon Inheritance ay agad na nawala. Ano? Anong nangyari? Ang mga sovereigns ng Sacred Alliance ay nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat. Bagamat hindi pa nakakonekta ang Scarlet Moon Inheritance, lumitaw na ang Inheritance Shadowang nito. Paano mawawala ang isang Inheritance Shadowang? Sino ang may kapangyarihang ilipat ang Scarlet Moon Inheritance? Nagkatinginan ang mga soberano. Mayroong 2 kinakailangan para magawa ito. Una, magkaroon ng cultivation ng malapit sa Void God Realm at pangalawa, dapat na konektado sa Scarlet Moon Inheritance sa anumang paraan at maaaring ipatawag ito ng may lihim na kasanayan. Huminga ng malalim ang Deputy Palace Lord. Isang tao lamang ang nakatupad sa 2 kinakailangan sa itaas. Sino yon? Ang Scarlet Moon Patriarch. Bulalas ng Sacred Alliance Sovereigns. Nakakatakot na kalkulasyon. Ang aming Sacred True Dragon Gathering ay ginawa para sa iba. Ang pagbabasbas ng dragon mula sa Sacred True Dragon Gathering at ang pagpaplano ng Scarlet Moon Patriarch ay nagpakitang muli ang Scarlet Moon Inheritance. Kung hindi ako nagkakamali, ang Scarlet Moon Demon ay dapat nasa kontinente sa isang lugar na nagbubukas ng Scarlet Moon Inheritance. Ang mga soberano sa lalong madaling panahon ay dumating sa isang conclusion. Lahat ay ginawa para sa ibang tao. Sa pag-iisip tungkol sa resultang ito, ang 9 na soberano ay nagalit at ayaw. Noon ang Patriarch ng Scarlet Moon ay halos tumawid sa buong kontinente at para makarating sa hakbang na iyon, ang lakas at pamamaraan ng Scarlet Moon Patriarch ay walang kapantay.
Deputy Palace Lord, dapat ba tayong magpadala ng mga tao upang hanapin ang lugar kung saan bubuksan ang Scarlet Moon Inheritance at itigil ang kanilang revival? Tama, sirain ang relihiyon ng demonyo. Ang kasalukuyang mga soberano ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Paanong ang Scarlet Moon Patriarch ay walang anumang plano na nakahanda pagkatapos ng mahabang panahon? Sa ngayon, nakatago siya sa dilim habang kami ay nasa liwanag. Maaaring hindi natin siya mahanap ngunit tiyak na mahahanap niya ang Sacred True Dragon Gathering. Kapag pinaalis na natin ang mga tao, madaling sirain ng Scarlet Moon Demonic Religion ang Sacred True Dragon Gathering. Mahina ang boses ng Deputy Palace Lord at natahimik ang iba pang sovereigns. Masyadong perpekto ang mga kalkulasyon ng Scarlet Moon Religion Patriarch at ginamit ang Sacred True Dragon Gathering upang muling buksan ang Scarlet Moon Inheritance. Ngayon ang Sacred Alliance ay hindi na rin makagalaw dahil ang Sacred True Dragon Gathering ay nasa liwanag at kung papaalisin nila ang mga tao at pagkatapos ay dumating ang Scarlet Moon Religion Patriarch, mawawala sa kanila ang lahat. Pagkatapos ng lahat, ang Scarlet Moon Religion Patriarch ay isang alamat na kayang takpan ang langit gamit ang kanyang kamay. Sino sa kontinente ang nang-ahas na harapin ang Scarlet Moon Religion Patriarch? Lahat. Ito ay isang maliwanag na panahon at ang pagkakataong lumitaw ang Heaven's Legacy Inheritance ay palaging tumataas. Kapag dumating na ang Heaven's Legacy Inheritance, babaguhin nito ang sitwasyon ng kontinente at mas kapakipakinabang kaysa sa Scarlet Moon Inheritance. Malakas na sabi ng Deputy Palace Lord. Tama ang Deputy Palace Lord. Ang Scarlet Moon Inheritance ay mas mabuti para sa mga nasa demonyo at masamang landas at hindi kasing ganda ng Legacy Inheritance ng langit o ang Seven Sword Inheritance. Lahat ay tumango. Ang Scarlet Moon Inheritance ay nirerango na ikatlo sa Four Great Inheritance at ang Heaven's Legacy Inheritance pati na rin ang Seven Sword Inheritance ay nirerango sa itaas nito. Natanggap ni Sword Saint Yewaxi ang Seven Sword Inheritance at naging kritikal na tao sa pagtalo sa Scarlet Moon Religion Patriarch. Sa sinaunang arena, ang pag-anino ng Scarlet Moon Inheritance ay isang maliit na pagkaantala na tumagal ng 10 paghinga at ang mga labanan ay nagpatuloy pa rin sa bawat zone. Sa Northern Zone, hinamon ng napakaraming kahanga-hang ang Goddess Bingwei si Zhao Fang. Mabuti. Tumango ang hukom ngunit nakipag-away lang si Zhao Fang kaya't hindi agad malabanan. Ang mga patakaran ng Sacred True Dragon Gathering ay napakahigpit at lalabanan lamang ni Zhao Fang si Goddess Bingwei kapag umakyat na siya sa susunod. At sa oras na ito, naabot na ni Zhao Fang ang mahalagang punto sa pag-unawa at pagbuo ng kanyang ugat ng batas. Sa loob ng kanyang isip, ang malabong asol na kalahating transparent na linya ay kumikinang sa kidlat at namumulaklak. Ang ugat ng batas ay nagmula sa pinagmulan ng mental energy at isang pagtaas ng mental energy. Kapag na-condensed na ang bawat aksyon ni Zhao Fang ay makakakonekta na sa Heaven-Earth Lightning Law at tumaas ng husto sa kapangyarihan. Sa oras na iyon bukod sa cultivation ni Zhao Fang, hindi siya magiging iba sa True Mystic rank. Ang aking ugat ng batas ay nagmula sa pagsasama ng Lighting Inheritance at Mystic Flower Treasured Bible, ang kombinasyon ng parehong matuwid at masama na landas. Kapag nabuo na ito, magiging mas malakas ito kaysa sa Bing Shuyo. Si Zhao Fang ay napuno ng pag-asa. Hindi niya alam na ang pagbuo ng ugat ng batas mula sa dalawang magkaibang batas ay isang bagay na hindi man lang naisip ng normal na true human rank. Ang paggawa nito ay halos tumama si Zhao Fang sa isang ipinagbabawal na lugar. Ito ay isang napakadelikadong aksyon at kung mabaygo, maaaring magresulta sa pagkawasak ng kanyang mental na enerhiya ngunit sa kabutihang palad ang espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Fang ay maaaring magsuri at magkalkula ng mas mahusay kaysa sa iba. Ang kanyang pinagmumula ng enerhiya sa pag-iisip ay hindi rin masusukat at nakapasok na siya sa sinaunang daw ng kaluluwa kaya hindi nakatagpo ng anumang mga panganib. Zhao Fang. Isang boses ang biglang tumunog sa isip ni Zhao Fang. Binuksan ni Zhao Fang ang kanyang mga mata at tumingin sa spectating stand. Ang nagsalita ay si Timo. Kapag hinamon ka ni Goddess Bingwei, mas mabuting umamin ka ng mabilis na pagkatalo. Seryosong sabi ni Timo. Ano? Hamon ni Goddess Bingwei. Si Zhao Fang ay sininok at natakot. Kailan ito? Inilagay niya ang lahat ng kanyang lakas sa pag-condense ng ugat ng batas at hindi niya alam ito.
Pagtingin niya sa paligid ay nakita niya si Goddess Bingwei at ang kanyang mga mata ng layuning pumatay na halos nagkatotoo at sumugod pa sa level ng mental energy ni Zhao Fang, na nagdulot sa kanya ng malamig na lamig. Alam kong ayaw mo at sinusubukan mo ang iyong makakaya ngunit ang lakas ng napakaraming prodigy ay hindi lamang isang antas sa itaas mo. Bata ka pa at mas bata ng higit sa 10 taon kaysa sa marami pang iba. Nagulat na ako sa performance mo. Nagbabala si Deputy Patriarch Timo. Hindi pa rin nakaka-recover si Zhao Feng mula sa paghamon ng napakaraming kababalaghan. Ang bawat isa sa napakaraming kababalaghan ay may lakas na halos maihahambing sa isang True Lord rank. Una, ang panonood lamang ng 5 napakahusay na kahanga-hangang si Zhao Feng ay napagpasyahan na ang kanyang mga pagkakataong manalo ay mas mababa sa 10% at maaaring agad na matalo. Huwag mong pilitin. Siguradong walang magandang intensyon si Goddess Bingwei na hamanin ka. Dagdag pa, kahit na matalo ka hindi ka mawawalan ng maraming dragon blessing. Ang pangunahing punto ay ang mga mana, iyon ang pinakamagandang bagay. Nagpatuloy si Timo. Deputy Patriarch, huwag kang masyadong nag-aalala, alam ko ang gagawin. Tumanggaw si Zhao Fang. Malinaw na matalino ang plano ni Timo at mas pinapahalagahan ang pangkalahatang sitwasyon. Kung sinubukan ni Zhao Fang na pilitin ito paano siya makakakuha ng pwesto sa pagiging baldado? Paano siya makakakuha ng mana? Ayon sa Sacred True Dragon Gathering, kung maraming inheritance ang lumitaw, ang mas mataas na ranggo ang makakakuha ng unang pagpipilian. Para sa mga bahagyang mas malalaking inheritance na iyon, maaaring mayroong maraming mga spot sa halip na isa lang. Brat na may aswal na buhok, sinira mo ang kinabukasan ng little sister ko. Hindi siya makakapasok sa mga mana sa pagkakataong ito. Ibabalik ko ang ginawa mo sa kanya at lulumpuhin kita. Malamig ang mga mata ni Goddess Bingwei. Bingwei, huwag kang sumobra mamaya. Huwag mong sirain ang iyong kinabukasan dahil sa maliliit na bagay. Nagbabala ang Mystic Ice Queen. Bilang isang elder hindi niya maaaring parusahan si Zhao Feng dahil iyon ang magpapababa sa kanyang katayuan. Higit pa rito, ang kalahok ng Sacred True Dragon Gathering ay mapoprotektahan, lalo na ang isang itim na kabayo tulad ni Zhao Feng. Mabagal na lumipas ang oras at parehong naramdaman ni Goddess Bingwei at Zhao Feng na masyadong mabagal ang paglipas ng oras. Maraming mga henyo ang tumingin kay Zhao Feng nang may pagkatuwa. Sina Zhao Yufei, Jiang Sanfeng, Bei Moi at ang iba pang mga kasama ay nag-aalala lahat. Walang sino man ang nakasire sa alamat ng isang napakalaki na kababalaghan. Lahat sila ay lubos na naduraj. Sa oras na ito, isang kapana-panabik na labanan ang nangyari sa gitnang yugto. Mo Tianhao versus Yu Tianhao. Sa isang panig ay ang pinuno ng napakaraming mga kababalaghan na sinasabing dumurog sa 12-dosenang henerasyon at ang isa ay nasa tuktok ng hilagang kontinente. Yuan Mountain Great Secret Palm. Inipon ni Mo Tianhao ang lahat ng kanyang kapangyarihan at ginamit ang ultimate skill ng Heavenly Yuan Clan ng walang pag-aalinlangan. Boom! Ang palad ay kumikinang at ang isang metal na imprint ng isang bundok ay tila lumitaw na maaaring durugan ang anumang bagay sa loob ng 100 yarda na radius. Bahagyang nanginig ang buong entablado sa harap ng nakakatakot na galaw na ito at dahil sa lakas ay hindi na makahinga ang mga henyo. Napakalakas ng Mo Tianhao na ito. Naabot na ng kanyang Yuan Mountain Great Secret Technique ang karunungan na ito. Si Qin Kanwo, ang ghost-eyed na lalaki at ang iba pa ay lahat ay natigilan. Kasing lakas ng bundok. Kung hindi ginagamit ang bloodline ko, hindi ko ito mahaharangan. Tumalon ang puso ni Zhao Feng. Naabot na ni Mo Tianhao ang hakbang na ito. Unparalleled under the heavens. Walang ekspresyong itinulak ni Yu Tianhao ang isang palad na tila nangingibabaw sa lahat. Boom! Tila yumanig ang langit sa harap ng palad na ito at isang mahiwagang liwanag ang tila pumutok sa langit, na sinisira ang lahat at anuman sa landas nito. Anong nangyayari? Mayroon siyang kapangyarihan sa labanan ng isang True Lord rank. Ang Yu Tianhao na ito ay talagang karapat-dapat na maging isang napakahusay na kababalaghan na nalampasan ang 12-dosenang henerasyon. Nalampasan niya si Sword Saint Ye Wuxi, ang Scarlet Moon Patriarch noong kaedad niya sila. Ang buong gitnang yugto ay nabalot ng makapangyarihang unparalleled ni Yu Tianhao sa ilalim ng husay ng heaven. Bam!
Lumipad ang anyo ni Mo Tianyi at tumalsik ang isang bibig ng dugo sa himpapawid habang ang kanyang mukha ay pumuti. King of Gods, Kabanata 355. Aminin ang pagkatalo. Si Mo Tianyi, ang alamat ng hilagang kontinente ay nasugatan sa isang galaw lamang ng napakaraming prodigy na si Yu Tianhao. Bumagsak si Mo Tianyi sa lupa at pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig dahil sa pagkabigla. Gaano kapareho ang eksenang ito mula sa huling Sacred True Dragon Gathering. Marami siyang pinagbuti sa nakalipas na 10 taon ngunit pareho ang resulta. Shua. Lumitaw ang figure ni Yu Tianhao at sinabi sa mababang tono. Ikaw ang unang nakatanggap ng isang suntok mula sa akin sa Sacred True Dragon Gathering at may kakayahan pa ring lumaban. Lumitaw ang kapitan sa mukha ni Mo Tianyi. Kaya, paano kung maaari siyang kumuha ng isang suntok? Nasugatan na siya. Kung siya ay patuloy na lumaban siya ay malubhang masugatan at maaaring makapinsala sa kanyang pundasyon, ibig sabihin ay ang kanyang huling resulta ay magiging mas mababa at maaaring hindi makapasok sa isa sa mga mas mahusay na mana. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Hindi nagtagal ay nagpa siya si Mo Tianyi. Ang nakakatakot na kalaban sa kanyang harapan ay umabot na sa pinakamataas na True Mystic rank ngayon mula sa mga unang yugto ng True Mystic rank 10 taon na ang nakakaraan. Ang 5 napakahusay na kababalaghan ay tunay na pinakamataas. Sa pag-amin ni Mo Tianyi na natalo, napailing si Yu Tianhao sa bahagyang pagkadismaya at ang kanyang anyo ay nag-iisa habang lumalabas siya ng stage. Matagal na siyang nag-iisa. Sa panahong ito, ginawa ni Yu Tianhao na mawalan ng kulay ang iba pang mga henyo, siya ang kanilang kalungkutan. Gayunpaman, paanong hindi malungkot si Yu Tianhao? Walang sino man sa henerasyong ito ang kanyang katapat. Sa maliit na entablado sa itaas. Ang 9 na sovereign ay palaging nanonood ng mga laban ni Yu Tianhao. Yu Xingchen, ang mga tagumpay ng iyong anak sa hinaharap ay hindi masusukat. Kung tama ang pagkakaalala ko, si Yu Tianhao ay 26 hanggang 27 taong gulang lamang at nakarating sa True Spirit Realm noong siya ay 10 taong gulang pa lamang, naging nangungunang henyo sa mga kontinente. Bumantong hininga ang Mystic Sword Sovereign. Sa huling Rising Dragon Auction, lumitaw ang Mystic Sword Sovereign at isa na ngayon sa 9 na Sovereign sa maliit na entablado. Ang ilang mga Sovereign ay tumingin sa isang gwapong figure na may inggit. Siya ang ama ni Yu Tianhao, si Yu Xingchen. Hihihi, paano kung sabihin ko sa iyo na sinadya ni Yu Tianhao na pigilan ang sarili niya para hindi makalusot? Kung hindi siya ay maaaring nasa True Lord rank siya ngayon. Ngumiti si Yu Xingchen. Nang marinig ito, ang puso ng mga soberano ay nanginginig. Kung ganoon nga ang kaso, ang Sacred True Dragon Gathering na ito ay wala ng saysay. Halimbawa, Taiyun Shuangzi, Goddess Bingwei at ang iba pa ay walang anumang banta sa kanya. Bahagyang bumantong hininga si Yu Xingchen. Hindi niya talaga sinang-ayunan ang ginawa ng kanyang anak. Kung naabot ni Yu Tianhao ang True Lord rank ay wala ng kahulugan sa unang lugar, bakit gusto niya ang pagbabagong ito? Pagkatapos ng pagkatalo ni Mo Tianyi, maraming tingin sa sinaunang arena ang lumingon sa Northern Stage. Isa pang labanan mula sa isang napakalaking kababalaghan ang darating at ito ay ang napakalaki na kababalaghan na humahamon sa ibang tao. Ang Goddess Bingwei na iyon ay tumanggap ng asensya ng Mystic Ice Inheritance at tila nilinang ang pambihirang Mystic Ice Jade Charming Body, na kapansin-pansing nagpapataas ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. May pagkakataon siyang hamanin ang posisyon ni Yu Tianhao ngayong Sacred True Dragon Gathering. Sa huling Sacred True Dragon Gathering, ang Goddess Bingwei ay isa rin sa mga pangunahing kalaban ni Yu Tianhao. Ang talakayan ng marami ay tungkol sa Northern Zone at nang nabanggit si Goddess Bingwei, ganoon din si Zhao Fang. Matapos talunin si Bing Shuyo, si Zhao Fang ay naging numero 1 itim na kabayo ng Northern Zone at sa mga kabayong naruroon sa buong Sacred True Dragon Gathering, tiyak na siya ay nasa top 3. Nagtataka ako kung gaano karaming mga galaw ang maaaring gawin ng numero 1 itim na kabayo ng North mula sa isang napakaraming kababalaghan. Hihihi, sa palagay ko ay matatalo siya sa loob ng 3, at malamang na matatalo siya sa una. Sandali, baka aminin agad ni Zhao Fang ang pagkatalo. Ang mga henyo ng Northern Zone ay naghihintay para sa labanang ito.
Hulaan lang ng lahat kung gaano siya tatagal sa harap ng napakaraming kababalaghan. Parang hindi nila naisip na si Zhao Feng ang mananalo. Ito ay masyadong hindi makatotohanan. Maging ang alamat ng hilagang kontinente na si Mo Tianyi ay umamin ng pagkatalo pagkatapos ng isang galaw sa harap ng napakaraming kababalaghan, kaya magkano ang magagawa ni Zhao Feng na mula rin sa Northern Continent. Maliban kung paikliin ko ang ugat ng batas at magtagumpay ang planong iyon, wala na akong pagkakataon. Sinuri rin ni Zhao Feng ang resulta ngunit ang conclusion ay wala siyang pagkakataon. Ang ikinalulungkot ay ang ugat ng batas ni Zhao Feng ay nasa huling yugto nito at nakatagpo ng pagtutol doon higit sa lahat dahil ang pagsasama ng asensya ng Mystic Flower Treasured Bible sa Lightning Inheritance ay naging mas mahirap. Sa loob ng kanyang isip, ang mga transparent na linya ng Asher ay lumikha ng malabong mga bulaklak at napapalibutan ng mga batik ng kidlat. Ito ay simula pa lamang na hugis ng ugat ng mga batas. Hindi pa ito ganap na nabuo ngunit kahit noon pa man, mayroon pa ring kaunting kakayahan si Zhao Feng na isagawa ang Heaven Earth Yuan Qi at lumikha ng higit na kapangyarihan. Ang kanyang pagsisikap ay hindi nasayang. Ang lakas ni Zhao Feng ay tumaas ng husto. Weng! Bigla siyang itinuro ng kanyang True Dragon Token patungo sa Northern Stage. Nagsisimula na sa wakas. Ang goddess si Bing Wei ay naiinip na umakyat sa entablado. Bing Wei, hinahamon mo si Zhao Feng. Kung manalo ka, kalahati lang ng karaniwang halaga ng Dragon Blessing ang makukuha mo at kung matalo ka, doble ang talo mo sa karaniwan. Walang emosyong sabi ng judge. Sa isang normal na labanan ang matatalo ay mawawala ng maliit na bahagi ng kanilang Dragon Blessing at kahit na manalo si Bing Wei sa laban na ito, kalahati lang ng karaniwan ang magagawa niya. Nangangahulugan ito na kahit natalo si Zhao Feng, hindi gaanong nabawasan ang pagpapala ng dragon. Kinukumpirma ko, walang pagdadalawang isip na sagot ni Bing Wei. Ginamit niya ang parehong paraan tulad ng kanyang kapatid na babae upang labanan si Zhao Feng. Shua. Ang figure ni Zhao Feng ay naging isang arko ng kidlat na damapo sa Northern Stage. Ang ugat ng batas ay bahagya ng namuo ngunit naramdaman ni Zhao Feng na ang Heaven Earth Yuan Qi ay mas malapit at ang kanyang bilis ay tumaas. Zhao Feng, hindi ka aaminin na talo ka, hindi ba? Ngumiti si Goddess Bing Wei habang malamig na kumikislap ang kanyang mga mata. Aminin ang pagkatalo. Gumalaw ang puso ni Zhao Feng. May naisip siyang gawin iyon. Bago pa siya makapagsalita, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Ang mga mata ni Goddess Bing Wei ay kumislap at ang kanyang Snow Jade Perfect Figure ay naglabas ng mapang wasak na lamig na tila nagmula sa isang sinaunang nilalang. Sa sandaling iyon ang hangin sa paligid ay tila nag-freeze at si Zhao Feng ay sininok habang ang isang mapanganib na pakiramdam ay bumabalot sa kanyang katawan. Matapos maranasan kung ano ang pakiramdam na harapin ang isang napakalaking kababalaghan, naunawaan ni Zhao Feng ang kanilang kapangyarihan, ito ay tulad ng pagharap sa isang True Lord rank. Mabilis na inamin ni Zhao Feng ang pagkatalo. Napagtanto ni Timo sa lugar ng nanunood na may mali at napabulalas ngunit napakabilis ng pag-atake ni Goddess Bing Wei. Extreme Northern Ice Wind. Ang kanyang mga damit ay lumipad sa hangin habang ang kalangitan ay napuno ng malamig na nagyayelong agos na agad na lumikha ng isang bagyo ng yelo na tumawid sa 1,000,000 radius. Napuno ng malamig na lamig ang bawat sulok ng entablado at ang tubig at entablado ay naging yelo. Sa sandaling iyon, si Goddess Bing Wei ay parang diyosa ng yelo ng mundo ng yelo at nyebe na kumokontrol sa lahat. Isang layer ng yelo ang nabuo sa paligid ni Zhao Feng at ang kanyang bloodline power pati na rin ang True Spirit Qi ay nabura ng malamig na lamig. Ang kanyang True Spirit Qi ay ganap na nagyelo at hindi na makatiis. Kaya, ito ang kapangyarihan ng napakaraming kababalaghan. Naramdaman ni Zhao Feng na nawalan ng malay ang kanyang mga paa. Isang hininga mamaya, nawalan ng ganap na kontrol si Zhao Feng sa kanyang katawan at ang lamig ay sinubukang palamigan ang kanyang kamalayan. Para siyang estatwa ng bato na nanatiling nagyelo sa kinatatayuan. Sa puntong ito ang tanging bagay na magagalaw ni Zhao Feng ay ang God's Spiritual Eye. Mapaglarong ngumiti si Goddess Bing Wei habang ang hangin ng transparent na yelo ay nabuo sa kanyang palad at mas malakas kaysa dati. Hindi maganda. Ang God's Spiritual Eye ni Zhao Feng ay nakalock sa hangin sa kamay ni Goddess Bing Wei.
Ito ay mas malakas at mas condensed kaysa sa Extreme Northern Extreme Wind. Isang panganib na hindi kailanman bumalot sa kanya. Sinabi sa kanya ng instinct na kung ang bola ng hangin na iyon sa kamay ni Goddess Bingwei ay lipad siya ay magiging selyadong sa walang hanggang pagtulog at magiging isang tunay na estatwa ng yelo na walang buhay. Nawalan na ako ng kakayahang gumalaw. Kung sinasadya niya akong patayin, mawawalan siya ng karapatang sumali sa Sacred True Dragon Gathering. Ang kalmadong isipan ni Zhao Fang ay umikot at napagtanto na hindi ito sinasadya ni Goddess Bingwei. Ito ay hindi katumbas ng halaga. Kung gusto ni Goddess Bingwei na ipaghiganti ang kanyang kapatid, ang pinakamahusay na paraan ay ang pilayin si Zhao Fang o gawin ito para hindi na siya makasali sa Sacred True Dragon Gathering, na walang pagkakataon sa mga mana. Buksan ang bloodline. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay nagningning ng misteryosong asol habang ginagamit niya ang kanyang God Spiritual ay para i-activate ang kanyang bloodline power. Isang manipis na ice blue na tato ang lumitaw sa balat ni Zhao Fang. Weng. Ho. Isang malabong napakagandang figure na nakaupo sa isang trono ng yelo ang biglang lumitaw sa likod ni Zhao Fang at ang lamig sa katawan ni Zhao Fang ay agad na hamina. Extreme Northern Mystic Wind. Malamig na ngumisi si Goddess Bingwei habang handa na siya para dito at nagpaputok ng isa pang condensed ball ng malamig na hangin patungo kay Zhao Fang. Hong. Ho. Ang figure ni Zhao Fang ay pinabalik ng 15 yarda at ang figure sa likod niya ay may ilang bitek. Bubugbugin kita ng paulit-ulit hanggang sa mawala ang lamig sa katawan mo. Sa ganitong paraan mawawala ang pakiramdam ng iyong katawan. Sa oras na iyon bukod sa mental energy consciousness ikaw ay magiging isang naglalakad na malamig na bangkay na hindi mabubuhay sa kalahating taon. Isang malamig na flash ang lumitaw sa mga mata ni Bingwei. Hindi lang niya gusto na hindi na makasali si Zhao Fang sa Sacred True Dragon Gathering, gusto rin niyang direktang pumatay. Hanggat hindi agad namatay si Zhao Fang sa entablado, hindi na kailangang magbayad si Goddess Bing. Weng. Ginamit ni Zhao Fang ang kanyang God Spiritual Eye at ang figure at ice throne sa likod niya ay nagsimulang ayusin ang sarili at ito ay naging maliwanag. Ang Ice Light figure ay nagbigay kay Zhao Fang ng misteryosong proteksyon mula sa yelo. Sa puntong ito ang bloodline figure ni Zhao Fang ay naging mas malakas sa halip na hamina. Huang. Inilabas ni Goddess Bingwei ang isa pang palad at nawalan ng kakayahang gumalaw si Zhao Fang. Talaga bang aaminin ko ang pagkatalo ko? Nasunog sa apoy ang kaliwang mata ni Zhao Fang. Sa totoo lang, may kapangyarihan si Zhao Fang na magpaputok. Ang kanyang boses ay maaari ding ipadala mula sa dimensyon ng enerhiya ng kaisipan kahit na ito ay nasa ilalim ng pagguho ng yelo. King of Gods, Kabanata 356. Ayon sa gusto mo, sa unang labanan laban sa isang napakalaking kababalaghan ay nabugbog si Zhao Fang. Ang napakalaking pagkakaiba sa lakas ay nagbigay sa kanya ng halos walang pagkakataon na manalo. Masasabi ng mga nanonood na hindi ginamit ni Goddess Bingwei ang lahat ng kanyang lakas kung hindi ay natalo na si Zhao Fang o napatay pa nga. Bago umakyat si Zhao Fang ay sinabi sa kanya ni Timo na may kulay dugong buhok na umamin ng pagkatalo. Hindi isang kahihiyan ang aminin ang pagkatalo sa harap ng isang napakaraming kababalaghan. Para sa marami, ito ay isang karangalan. Inamin ng alamat ng hilagang kontinente na si Mo Tianyi ang pagkatalo pagkatapos ng isang hakbang laban sa isang napakaraming kababalaghan. Ito ay isang matalinong hakbang na kinuha ang kabuuang resulta sa bilang. Zhao Fang, bakit hindi ka umaamin ng pagkatalo? Bagamat hindi ka kasing lakas ng isang napakalaking kababalaghan, naniniwala akong may kakayahan ka pa ring umamin ng pagkatalo. Ang kulay dugong buhok na si Timo ay hindi maiwasang mataranta habang nanonood. Alam niya ang talento at potensyal ni Zhao Fang. Bagamat maaaring hindi ito may kukumpara kay Yu Tianhao ngunit sa susunod na 10 taon ay hindi imposible para sa kanya na maging isang bagong napakahusay na kababalaghan. Kahit man lang sa Sacred True Dragon Gathering na ito walang sino mang kaedad niya ang nakagawa ng mas mahusay kaysa kay Zhao Fang. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga mata ang nakatutok sa sinaunang arena. Maging ang mga soberano sa himpapawid ay nanonood ng may interes. Aminin ang pagkatalo. Malinaw na alam ni Zhao Fang na ito ay isang matalinong pagpili ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay mayroong isang boses, isang kapangyarihan,
Isang paniniwala na kung sasabihin niya ang aaminin ko ang pagkatalo ay mas mahirap kaysa sa pag-abot sa langit. Iniisip ang kanyang buhay. Mula sa Greenleaf Village hanggang sa Sun Feather City hanggang sa Guangdong Province, Broken Moon Clan, 13 Alliance. At ngayon ang Sacred True Dragon Gathering. Bigla, napagtanto ni Zhao Feng na hindi pa siya umamin ng pagkatalo noon, kahit pabalik sa pamilya Zhao noong siya ay binugbog ni Zhao Kun. Hindi talaga siya umamin ng pagkatalo noon. Ang tanging nagawa lang niya ay kusa na lang mawala kay Sister Ran. Dahil sa paniniwalang ito na maaaring malampasan ni Zhao Feng ang sunod-sunod na henyo. Maaari akong talunin, ngunit hindi ako aamin ng pagkatalo. Biglang naunawaan ni Zhao Feng na ito ang kanyang paniniwala. Lightning Fire God's Eye. Isang mahinang Asher Lightning Fire ang kumislap sa mata ni Zhao Feng. Shoo! Isang bola ng Asher Lightning Fire ang dumapo sa katawan ni Goddess Bingwei na may isang pagsabog. Matapos maunawaan ang ugat ng mga batas, ang kapangyarihan ng kanyang Lightning Fire God Eyes ay tumaas ng isa pang antas at naging mas madaling gamitin. Kahit na ang napakaraming kababalaghan ay hindi nakaiwas sa lihim na mga diskarte sa pagpapaputok ng mata. Maraming tao ang bumulalas nang makita nila ang malabong Asher na apoy ng kidlat na magulo sa katawan ni Goddess Bingwei. Mystic Eyes Jade Charming Body. Napangiti si Goddess Bingwei habang ang kanyang balat ay naging kasing kinis ng jade. Nagniningning at maliwanag. Shoo! Dumapo ang apoy ng kidlat sa kanyang katawan at nagsimulang mag-alab ngunit walang nangyari sa kanya. Natigilan ang lahat. Ang mga diskarte sa mata ni Zhao Feng ay maaaring agarang talunin ang sinuman sa ilalim ng True Mystic rank at kritikal na makapinsala sa normal na True Mystic ranks. Ang pag-aapoy ng kidlat ay napakalakas ngunit hindi makalusot sa depensa ni Goddess Bingwei. Weng! Napakunot ang kilay ni Goddess Bingwei habang ang kanyang jade na balat ay naglabas ng lamig na nagpapatay ng apoy ng kidlat. Kahit na ang apoy ng kidlat ay hindi maaaring makapinsala sa kanyang katawan, ito ay pumasok sa kanyang mental energy dimension at halos masugatan ang kanyang isip, na lumikha ng kaunting gulo. Ang kasanayan ni Zhao Feng ay umatake sa pisikal at mental na mundo ng enerhiya ng sabay-sabay. Ito ang malalim na bahagi nito. Maaaring baliwalain ng Mystic Eyes Jade Charming Body ng Goddess Bingwei na ito ang mga pag-atake mula sa normal na True Mystic rank. Sa kabila ng Sacred True Dragon ang pagtitipon ng mga makakalusot sa kanyang depensa ay maaaring kontrahin sa isang kamay. Hindi napigilan ni Zhao Feng na huminga ng malamig nang makarating siya sa ganitong conclusion. Nang makita ang eksenang ito, natigilan din ang apat na iba pang napakahusay na kababalaghan. Nangangahulugan ito na sa Mystic Eyes Jade Charming Body, maaaring baliwalain ni Goddess Bingwei ang mga pag-atake mula sa normal na early stage True Mystic ranks at maging ang ilang normal na late stage cultivator. Sa kabutihang palad, ang layunin ni Zhao Feng ay nakamit. Sa mga oras na ito, 3-flowered treasured lotus. Isang tatlong kulay na talulot ang lumitaw sa ibaba ng mga paa ni Zhao Feng at dahil dito, tumaas ng husto ang depensa ni Zhao Feng. Galit niyang pinaikot ang kanyang bloodline power at mabilis na bumalik sa normal ang kanyang true spirit chi. Pinalawak ng 3-flowered treasured lotus ang tatlong asher, blue at purple na talulot nito, na bumubuo ng tatlong kulay na hadlang. Sa ganitong paraan ang panganib ni Zhao Feng ay nalutas sa sandaling ito. Extreme Northern Mystic Ice Wind. Nakabawi si Goddess Bingwei at nagpadala ng isang alon ng malamig na hangin. Boom! Hindi umiwas si Zhao Feng at pilit na tinamaan ang suntok na ito nang magsimulang pumutok ang tatlong kulay na harang. Mabilis na naabsorb ng Ice Light Figure at trono ng yelo ang enerhiya na ito at naramdaman ni Zhao Feng ang lamig na pumasok sa kanyang katawan ngunit sa kabutihang palad ay napawalang bisa ng kanyang bloodline power. Huminto si Goddess Bingwei. Hindi niya akalain na si Zhao Feng ay makakakuha ng oras para makabawi mula sa Lightning Fire God's Eye. Mystic Ice Demon Suppressing Mountain. Nadagdagan ang lamig ni Goddess Bingwei habang iwinawagayway niya ang kanyang kamay at nahulog mula sa himpapawid ang isang malaking figure ng isang bundok ng yelo. Ang hakbang na ito ay 2 beses na mas malakas kaysa sa dati at maaaring durugan ang kalaban pati na rin sugpuin ang mga target na may malakas na depensa. Hindi maganda. Nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng nang maramdaman niya ang isang nakakatakot na malamig na presyon na bumababa.
Parang bumagsak ang buong bundok ng yelo. Hindi ito isang bagay na maaaring harangan ng isang tao. Break. Inilipat ni Zhao Fang ang kanyang True Spirit Chi at Bloodline Power habang ipinadala ng kanyang dalawang braso ang Mystic Flower Lightning Palm papunta sa Ice Mountain. Boom! Ang pinakamalakas na galaw ni Zhao Fang ay namumulaklak sa hangin. Ang palad na ito ay naglalaman ng parehong Lightning Inheritance at Mystic Flower Treasured Bible. Umabot din sa limitasyon ang kanyang Bloodline Power. Sa sandaling iyon ay makikita ang isang bitek sa bundok ng yelo. Napakalakas ng pag-atake. Ang kombinasyon ng yelo at kidlat ay tila nagiging mas malalim. Ang batang iyon ay nasa mga unang yugto lamang ng True Human rank ngunit maaaring gumamit ng kapangyarihan sa mga unang yugto ng True Mystic rank. Ang mga nanonood na mga henyo sa sinaunang arena ay nadama ang kanilang mga puso na tumalon. Ang paglipat ko na ito ay isang tuloy-tuloy na pag-atake. Isang malamig na boses na nanlamig hanggang sa buto ang umalangaw-ngaw sa buong entablado. Huwang! Ang malalaking bitek ng bundok ng yelo ay nakabawi at pagkatapos ay nadurog muli. Hindi maganda. Hindi nakaiwas si Zhao Fang at kinailangan niyang i-circulate ang kanyang True Spirit Chi pati na rin ang Bloodline para harangan. Sa sandaling iyon ay dumaong ang malaking bundok ng yelo sa itaas ng Zhao Fang at ang bigat at lamig ay bumababa. Kung hindi dahil sa kanyang three-flowered treasured lotus at ice throne, si Zhao Fang ay napahiga at sinupil ni Goddess Bingwei. Sa ilalim ng sitwasyong ito si Zhao Fang ay maipalipat-lipat lamang ang kanyang True Spirit Chi at Bloodline Power ngunit nagpatuloy ang bigat at lamig, na nagpapula sa kanyang mukha. Woo! Woo! Ang ice figure sa likod niya ay patuloy na hinihigop ang lamig at ang bloodline sa loob ng kanyang kapangyarihan ay nagsimulang maging magulo pagkatapos na mapawalang bisa ang sobrang lamig. Nalaman ni Zhao Fang na ang magulong pakiramdam ng yelo sa kanyang bloodline ay lumalakas. Ang lahat ng kanyang bloodline ay nakaharap sa presyon ng bundok ng yelo at ang hugis ng yelo sa trono ay patuloy na hinihigop ang lamig. Ito ay nasa isang hindi matatag na estado at ang asol na dugo ay kumikinang. Nalaman ni Zhao Fang na siya ay lumalakas at ang kanyang bloodline cold power ay nagiging mas magulo. Nagpatuloy ito sa ilang paghinga habang ang katawan at bloodline ni Zhao Fang ay umabot na sa limitasyon. Kasabay nito, bumulalas ni Goddess Bingwei at hinampas pababa ang kanyang kamay ng jade, nadagdagan at napunan muli ang kapangyarihan ng bundok ng yelo. Wow! Nagluwa si Zhao Fang ng isang subo ng dugo at sa wakas ay sumabog ang kanyang bloodline power. Weng! Naramdaman ni Zhao Fang ang pag-ugong ng kanyang katawan at biglang naglabas ng liwanag ang kanyang malabong bughaw na dugo. Ang bloodline sa buong katawan niya ay nagsimulang kumislap at sa ibabaw ng balat ni Zhao Fang ay tila isang kristal na patong ang malabong asol na mga linya. Pang! Lumakas ang lakas ni Zhao Fang at sa wakas ay tumagal ang kanyang bloodline power sa Ice Mountain. Si Timo na nanonood ay nagpakawala ng mahabang hininga at ang kanyang ekspresyon ay komplikado. Dahil sa presyon na ito, ang kanyang bloodline power ay babalik ng isang hakbang pabalik sa kanyang ninuno. Ang pagbabalik sa bloodline power ng isang tao pabalik sa kanilang ninuno ay isang mabigat at mahirap na proseso na mas mahirap paramihin ang paglilinang ngunit karamihan sa mga henyo ay gumising sa kanilang mga bloodline o pinalakas ang kanilang mga bloodline kapag nahaharap sa isang sitwasyon sa buhay o kamatayan. Si Wang Xiaoguai ay isang taong tulad nito. Palagi siyang lumalaban ng walang pagsasaalang-alang sa kanyang buhay. Ito ang unang pagkakataon na ang kapangyarihan ng bloodline ni Zhao Fang ay bumalik ng isang hakbang pabalik sa ninuno nito. Ang kanyang landas ay masyadong maayos at hindi nakakatugon sa masyadong maraming desperadong sitwasyon. Ngayon sa kasalukuyang sitwasyong ito sa wakas ay na-activate ang kanyang bloodline power. Matapos ang kanyang bloodline na kapangyarihan ay muling tumakas ng isang hakbang pabalik ang kapangyarihan at elemento ng yelo ni Zhao Fang ay parehong tumaas. Weng! Huwang! Ang bundok ng yelo ay sa wakas ay hinarang ni Zhao Fang at ang hugis ng yelo at trono sa likod niya ay naging mas malinaw at nagbigay sa kanya ng karagdagang proteksyon. Nag-evolve ang bloodline power ng brat na ito sa sandaling ito. Nagalit at nabigla si Goddess Bingwei. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanya. Kung hindi niya ginamit ang kanyang mga kapangyarihan ng elemento ng yelo o nagdulot ng matinding pressure, paano ito makakamit ni Zhao Fang? Brat! Iyan ay walang silbi.
Kahit na gumawa ka ng breakthrough ngayon, wala kang mababago. Ang mga mata ni Goddess Bingwei ay nanlamig at ikinaway niya ang kanyang kamay, mas nakipag-ugnayan sa langit na Earth Yuan Chi. Boom! Ang hugis ng bundok ng yelo ay tumaas sa 40 hanggang 50 yarda at naging mas malamig. Hindi maganda, Zhao Fang. Aminin mo agad ang pagkatalo. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Timo nang tuluyang nabaliw si Goddess Bingwei at hindi na nagpapigil pa. Gayunpaman, hindi inamin ni Zhao Fang ang pagkatalo at sa halip ay ngumiti. Itinulak ng dalawang kamay niya ang Ice Mountain at dahan-daang pumikit. Gumastos siya ng malaking halaga ng True Spirit Chi sa loob ng kanyang dantian, ngunit kasabay nito ay isang mas lihim at dalisay na Source of True Spirit ang muling nagpupuno sa kanya. Ito ang Source of True Spirit ng Watermoon Pirate na laging itinatago ni Zhao Fang. Makakalusot ako. Ayon sa gusto mo. Biglang huminga ng malalim si Zhao Fang at isang mas malakas na True Spirit Chi ang lumabas mula sa kanyang Source of True Spirit. Ang bottleneck ng mga huling yugto ng True Human Rank ay parang papel na madaling nabutas.